Ayan po, ibig sabihin, kung may mga taong lumalapit sa iyo, ginagamit ang pangalan mo para sila'y makautang at pumapayag ka naman, yun ay mali. Sabi ng salita ng Diyos. Dahil ang mangyayari niyan, ikaw ay nagiging alipin pala ng tao. Kaya ang utos dito ng salita ng Diyos ay kailangan mong magmadali, pumunta sa Kanya at hilingin na siya iyong palayain. No? Yun yung sabi. Kaya kung ikaw ay nasasangkot sa mga utang ng iba, ay ang sabi diyan ay ikaw ay lumapit at makiusap na palayain ka. At kung sakali naman ngayon ay hindi pa nangyayari, ay huwag kang pumayag dahil ayaw ng Panginoong Diyos na tayo ay magkaroon ng pananagutan sa pamamagitan ng pag-utang ng iba at ang ating pangalan na magagamit. Kasi pag nagka-problema yan, ikaw ang tatawagan, ikaw ang pupuntahan, ikaw ang kakausapin at ikay may istorbo. At hanggat maaari talaga ay dapat ay ang ating mga pangalan ay hindi ipagamit upang tayo ay hindi magkaroon ng problema. Kaya ayan, napakalinaw ang sinasabi oh. Ang sabi diyan, aking anak, sa utang ba ng iba ikaw ay nananagot? Ikaw ba ay nangangako sa utang niya ay masangkot? Kung ganyan kung ganyon ay nasasakop ka ng kanyang pagpapasya. Ngunit heto ang paraang makakaiwas ka sa kanya. Ikaw ay magmadali, sa kanya ay makiusap, sabihin mong pawalan ka na sa napasukan mong bitag. Huwag kang titigil, huwag kang malulumbay, ni huwag kang iidlip hanggang walang kalayaan. Iligtas ang sarili mo parang makatakas. Ayan. Tulad ng iyong ibon na siya'y makaalpas. So, pasensya na't ang mata ko'y kalabo. Ayan. God bless po sa lahat. Ayan. Kaya malinaw, huwag nating hayaan na tayo ay maalipin. Pagka pala ating ginawa ay tayo alipin.